Hinamak na manugang. Kabanata 275. Sino ta? Dumilim ang mukha ni Alex Dixon. Noong nakaraan, si Xingming, ang boss ng Yuanming Hall, ay tina-target ang kanyang biyenan, ang sinaunang Garnet House ni Albert Lewes, ngunit hindi niya alam kung sino ang nasa likod nito. Napabuntong hininga si Sung Yulua at sinabing, ito ang tiyahin mo, Miss Dixon Shenglan. Siya nga. Nagtaas ng kilay si Alex Dixon. Hindi siya nagulat. Matagal na niyang nahulaan ang bagay na ito ay may kaugnayan kay Little Tita. Noong araw na nagkita sila ng kanyang tiyahin, nagkahiwalay sila sa hindi magandang usapan. Sa buong Jinling, ang tanging tao na may ganoong kayamanan at kapangyarihan, at ang taong gumawa nito upang hindi niya malaman kung sino ang nasa likod nito, ay malamang na ang Dixon family. Napabuntong hininga si Sung Yulua at sinabing, Young Master, mayroon akong isang bagay na hindi ko alam kung sasabihin ko ba o hindi. Sa totoo lang, si Miss Shenglan ay labis na nag-aalala sa iyo. Sa panahon na wala ka sa Jing City, tinulungan ka rin niya harapin ang mga bagay-bagay. Sa tingin ko, ito ay isang hindi pagkakaunawaan sa pagkakataong ito. Kumunot ang noo ni Alex Dixon at sinabing, alam ko ang sinasabi mo. Pero sinabi ko sa kanya na may dahilan para manatili ako sa Jinling. Kapag tapos na ako sa aking negosyo, natural na babalik ako sa kabisera. Malapit nang bumalik ang iyong tiyuhin mula sa ibang bansa. Kung babalik siya sa kabisera bago ka, hindi na muling magkakaroon ng kapayapaan ang pamilya Dixon. Sabi ni Sung Yulua, kung may kailangan akong gawin sa Young Master, mangyaring ipaalam sa akin. Alam ko. Tumango si Alex Dixon sa malalim na boses. Bago ito, mayroon pa rin siyang pagdududa tungkol kay Sung Yulua, ngunit pagkatapos ng ilang pag-ikot ng pagsisiyasat, natitiyak niyang kakampi niya si Sung Yulua. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang maging magbantay dahil nagtatrabaho si Sung Yulua para sa pamilya Dixon. Kung mahanap niya si Sung Yulua at may ibinunyag siya na hindi niya dapat, magdudulot ito ng gulo. Sa makatuwid, pansamantalang binalak ni Alex Dixon na ipaalam kay Sung Yulua ang tungkol sa kumpanya ng grupo sa Haicheng. Umalis si Alex Dixon sa mansyon at umuwi. Pagpasok pa lang niya ay narinig niya ang hindi nasisiyahang sigaw ng kanyang biyenang si Helena. Tuldok, isang paso lang ng sirang bulaklak. Magkano ang halaga nito? 4 na taon nang nag-freeload ang walang kabuluhang ito sa bahay ko. Bahala na ang pagtatapon nitong palayok ng mga sirang bulaklak, gusto ko pang itapon ang basurang ito. Narinig ang boses ni Jane Lewes at pakiramdam niya ay walang magawa. Mom, that pot of flowers was planted by Alex himself. I told you not to touch it. Bakit hindi ka nakikinig? Hindi lumalabas ang basurang ito para kumita. Karapat-dapat din siyang magtanim ng mga bulaklak at damo sa bahay. Walang tao sa buong Jinling na mas inutil kaysa sa kanya. Mrs., bumalik na ako. Tumayo si Alex Dixon sa pintuan at mahinang sinabi. Nakatayo si Helena habang nasa bewang ang isang kamay at pinapagalitan siya ng malakas. Nang makita siyang pumasok ay agad itong nagalit at pinagalitan niya, basura, kung maglakas loob kang magtanim ulit ng bulaklak sa bahay, babatukan kita ng palanggana ng bulaklak. Hindi siya natatakot na marinig siya ng basurang ito at wala siyang dapat ikatakot. Tapos ka na ba? Hindi nasisiyahang sabi ni Albert Lewes. May problema ang kumpanya ng anak ko. Bakit hindi ka humihinto? Walang ganang itinikom ni Helena ang kanyang bibig. Sinama niya ng tingin si Alex Dixon at pumasok sa kwarto. Kumunot ang noo ni Alex Dixon at tumalikod para tanungin si Jane Lewes, anong nangyari sa kumpanya. Wala naman. Umiwas ng tingin si Jane Lewes at mukhang haggard. Hinawakan ni Alex Dixon ang magkabilang balikat niya at hindi siya hinayaang makatakas. Tinitigan niya ang mukha nito at nagtanong, ano ba talaga ang nangyari? Sabihin mo sa akin. Sa oras na ito, bumuntong hininga si Jane Lewes at hinimas ang kanyang mga templo. She said, since last week, sunod-sunod na nag-withdraw ng contract ang mga clients na nakipag-collaborate sa company. Ngayon, umalis na rin ang huling client. Hahayaan ko munang magkaroon ng pansamantalang bakasyon ang mga empleyado ng kumpanya. Nakaalis na lahat ng kliyente. Hindi makapaniwala si Alex Dixon. Personal niyang tinawagan ang isang bahagi ng mga kliyenteng nagtatrabaho sa kumpanya.
Ang ilang mga kumpanya ay handang isuko ang kanilang mga kita upang pasayahin siya. Gusto nilang bawiin ang pagkakataong magtrabaho sa Chingian Company. Imposibleng umalis ang mga taong ito ng ganoon lang. Talaga, wala ni isang customer na natitira. Si Jane Lee West ay wala ring magawa. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari. Anyway, the company is currently in a state of loss. Habang nagsasalita siya, nag-alinlangan siya saglit at itinago pa rin ang katotohanan na dumating si Su Ching-cheng sa kumpanya. Hindi rin niya alam kung sunod-sunod na tinapos ng mga kliyente ang kanilang mga kontrata, o kung may kaugnayan ito kay Su Ching-cheng. Bago malinaw na inimbestigahan ang bagay, ayaw ni Jane Lee West na random na ipin ang bagay na ito kay Su Ching-cheng. Bukod dito, mayroon din siyang nakatagong puwersa sa kanyang mga buto, na gustong makipagkumpetensya kay Su Ching-cheng. Hindi kaya pagkatapos umalis sa mga tao ni Su Ching-cheng, siya, si Jane Lee West, ay hindi na ito magagawa. Kumunot ang noo ni Alex Dixon. Si Jane Lee West ay hindi mukhang nagsisinungaling, ngunit bakit nangyari ang ganoong bagay sa kumpanya? Matapos maligo si Jane Lee West, tinawagan niya si Wang Lisu. Isang kliyente mula sa Chingian Company ang nag-terminate ng kanyang kontrata. Ano ang nangyari? Si Wang Lisu ay mukhang maiiyak na siya, sabi niya sa nanginginig na boses, Boss Dixon, nag-uulat ako sa iyo. Sinuri ko rin. Ang mga kumpanyang iyon ay nakatanggap ng mga kahilingan mula sa mga pangunahing shareholder o malalaking kliyente na huwag makipagtulungan sa Chingian. Kung hindi, kakanselahin nila ang kanilang sosyo at hindi kailanman pipirma ng kontrata. Hindi sila ng ahas na sumuway. May ganun ba? Lalong sumimangot si Alex Dixon, malungkot ang mukha. Walang magawang sinabi ni Wang Lisu, kung sino ang nagbanta sa kanila, alam ko lang na galing sila sa Jing City. Jing City. Bumilis ang tibok ng puso ni Alex Dixon. Baka si Little Tita Dixon Shenglan na naman. Ibinaba niya ang telepono nang may malungkot na ekspresyon at halos sigurado sa kanyang puso. Bukod kay Little Tita, sino pa ba ang magkakaroon ng ganoong kakayahan na magbanta sa napakaraming kumpanya ng sabay-sabay at putulin ang partnership sa Chingian? Dapat ay siya. Nag-aapoy sa galit ang puso ni Alex Dixon. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Binalaan na niya si Dixon Shenglan, ngunit paulit-ulit nitong hinawakan ang kanyang ilalim. Hindi na niya kayang tiisin. Nanggaling sa likuran ang sobrang galit na pagbulyaw ni Helena. Where are you going so late night? Maghahanap ka ba ng babae sa labas? Hindi siya pinansin ni Alex Dixon. Sumakay siya sa shared bike at sumakay papunta sa Sheraton Hotel. Pupunta siya sa Dongchuan bukas, kaya kailangan niyang bigyan ng babala si Dixon Shenglan. Kung hindi, kapag wala siya, siguradong manggugulo na naman ang maliit niyang tiyahin. Itong basura, how dare he ignore me? Kanino niya ipapakita ang mukha niya? Hindi napigilan ni Helena si Alex Dixon at sa sobrang galit ay tumalon-talon siya. Kinailan niya si Albert Lee West at sinabing, bilisan mong lumabas at tingnan mo. Sa kalagitnaan ng gabi, ang basurang ito ay sumusulpot pa rin. Baka naghahanap siya ng manliligaw. Hindi ka ba nagsasawa sa sobrang pag-aalaga sa buong araw? Si Albert Lee West ay labis na nalungkot. Tinapon mo ang mga bulaklak ni Alex. Hindi ba siya pwedeng lumabas at magpahinga? 4 na taon na siyang pinagalitan at hindi pa rin naglakas loob na magbitaw ng salita. What's the point of letting go? Galit na galit si Helena kaya napag-alitan siya. Kung hindi ka pupunta, susundan kita. Kapag nahuli ko siya at may kasama siyang babae, hahayaan ko siyang hiwa-hiwalayan ang anak ko bukas. Pagkasabi noon ay kinuha ni Helena ang susi ng electric scooter at galit na sinundan ito palabas. Gusto niyang makita kung saan pupunta si Alex Dixon. Kung mahuling manloloko siya sa kama, ito na ang tamang panahon para kunin ang ebidensya at payagang lumabas ng bahay. Sa ganitong paraan, hindi lamang sa kanya ang mansyon, kundi hahayaan din niya ang kanyang anak na makahanap ng ibang mayaman na mapapangasawa. Tuldok. Sumakay si Alex Dixon sa kanyang bisikleta hanggang sa Sheraton Hotel. Naglakad siya papasok na may maliit na hakbang. Agad na humarang sa daan ang mga bodyguard sa magkabilang gilid ng koridor. Young Master Dixon, inutusan ka ni Miss Shenglan na huwag pumasok. Mawala ka, malamig na sabi ni Alex Dixon.
Ang mga bodyguard ay parang bakal na pader, na nakaharap sa harapan nila nang hindi gumagalaw. Napasulyap si Alex Dixon sa kanila, tapos biglang nagtaas ng kamao at sinuntok. Bang bang bang! Pagkaraan ng ilang mahinang tunog, sunod-sunod na bumagsak ang mga bodyguard sa lupa. Madilim ang mukha ni Alex Dixon. Nilampasan niya ang mga bodyguard at sinipa ang pinto sa dulo ng koridor. Boom! Ang kahoy na pinto ay nabasag sa mga piraso. Nabalot ng malamig na hangin ang buong katawan niya habang naglalakad papunta sa sala. Sa unang tingin, nakita niya si Dixon Shenglan na nakasuot ng itim na evening gown, nakasandal sa bintana, na may hawak na mahaba at manipis na sigarilyo. Kalmado ang ekspresyon nito na para bang inaasahan na lalapit siya. Kabanata 276. Malamig ang mukha ni Alex Dixon. Pinutol niya ang kanyang ulo at sinabing, Lin Shengglan, binalaan na kita. Ngayon, iwan mo na sa akin si Jinling. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang galang. Oh. Nanatiling kalmado ang magandang mukha ni Dixon Shengglan. Napangiti siya at sinabing, sa tingin mo ba ay maaaring magbanta sa akin ang iyong mga salita? Gusto mo ba akong bugbugin o baliin ang aking mga braso at binti? Pagkasabi noon ay matikas niyang inilabas ang upos ng sigarilyo at naglakad na naka-high heels. Tumingin siya kay Alex Dixon. Sumunod naman agad ang dalawang eksperto sa likod niya na gustong kumilos. Kinawayan ni Dixon Shengglan ang kanyang kamay para senyales na umatras sila at nakangiting sinabi, huwag kang matakot. Kung talagang papatayin niya ako, maaari akong pumunta sa ilalim ng lupa at sabihin sa aking kapatid na lalaki at babae sa babae. Sabihin sa kanila kung gaano kamasuwayin ang anak nila. Sumakit ang puso ni Alex Dixon sa pagbanggit ng kanyang ina. Ang pagkamatay ng kanyang mga magulang noon pa man ang pinakamasakit sa kanyang puso. Ang relasyon sa pagitan ng kanyang ama at maliit na tirahan. Pinakamabuti na ang kanyang ina at si Dixon Shengglan ay parang magkapatid. Kahit na puno ng galit ang kanyang puso, wala pa rin siyang magawa kay Dixon Shengglan. Munting tita, ano ba talaga ang gusto mo? Napabuntong hininga si Alex Dixon at pinakawalan ang nakakuyom na kamao. Nasabi ko na sayo na may gagawin pa ako sa Jinling. Bakit kailangan mong humanap ng gulo sa Lewis family? Inangat ni Dixon Shengglan ang kanyang baba at malamig na sinabi, ikaw ang tagapagmana ng Dixon family. Ang Lewis family ay dating lingkod ng Dixon family. Hindi sila karapat-dapat. Pero mahal ko ang asawa ko. Wala akong pakialam sa background ng Lewis family. Baka wala kang pakialam sa Dixon family dahil sa isang babae. Inangat ni Alex Dixon ang kanyang ulo at walang pakialam na sinasabi, hindi mahalaga sa akin ang pera. Kung mawala ang aking asawa, kahit na mayroon akong 100 bilyong kapalaran, ano ang silbi? Nagpakita ng pagkadismaya si Dixon Shengglan. She gritted her teeth and said, maraming babae sa mundong ito. Kapag naging patriarch ka ng Dixon family, anong klaseng babae ang hindi mahahanap? Napangiti ng mahina si Alex Dixon at hindi tumutol. Dahil alam niyang mayabang at mayabang si Dixon Shengglan sa buhay na ito. Hindi siya nagpakasal para sa kapakanan ng kanyang karera. Para sa isang malakas na babae tulad ng Little Tita, ang mga damdamin ay mga bagay lamang na hindi kailangan. Ang gusto niya ay kapangyarihan lamang. Inangat ni Alex Dixon ang kanyang ulo at sinabing, Tita, gusto kong makipagkasundo sa iyo ng 3 beses. Pupunta ako sa Dongchuan sa mga susunod na araw. Sa panahon na ito, huwag mong atakihin ang Lewis family. Pagkatapos kong bumalik mula sa Dongchuan, may ipapakita ako sa iyo. Pagkatapos mong makita ito, maaari kang magpasya kung gusto kong bumalik sa kabisera o hindi. Saglit na nag-alinlangan si Dixon Shengglan at may kainahinalang nagtanong, ano yon? Hindi ko masasabi sa iyo ngayon. Ipapakita ko ito sa iyo sa pagbalik ko. Habang nagsasalita si Alex Dixon, biglang nagdilim ang kanyang mukha at isang mamamatay tao na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Kung aatakehin mo ang Lewis family, sa sandaling ito, tagal ng panahon. Kung babalik ako mula sa Dongchuan, kahit tiyahin kita, hindi kita patatawarin. Puno ng killing intent ang kanyang katawan, at ang malamig na hangin na lumabas sa kanyang katawan ay tila naging dahilan ng pagbaba ng temperatura sa silid hanggang sa lamig.
Tinitigan siya ni Dixon Shenglan ng ilang segundo at hindi maiwasang makaramdam ng panginginig at pag-goosebump sa buong katawan niya. Pinilit niyang panatilihin ang mapagmataas na tindig at sinabing, "Sige, hihintayin pa kita ng ilang araw. Kung tatawagan kita pabalik sa kabisera sa oras na iyon, kapag hindi ka bumalik, wawasakin ko ang Lewis pamilya." Bahagyang tumango si Alex Dixon at tumalikod na para umalis. Ngayon si Dixon Shenglan ang namamahala sa ilang malalaking kumpanya sa Dixons. Ang kanyang kapangyarihan ay napakalaki, kaya maaari niyang bantaan ang mga boss ng mga kumpanyang iyon na nakipagtulungan kay Jane Lewis. Pansamantalang wala siyang lakas para labanan siya. Gayunpaman, hanggat siya ay nasa White Dragon sect at kontrolado ang Eastern at Western Three Realms, magkakaroon siya ng mga kwalipikasyon upang labanan siya. Pagkaalis ni Alex Dixon, lumabas si Helena mula sa sulok ng dingding na may hawak na telepono. Puno ng galit ang mukha niya habang nagngangalit ang mga ngipin at nagmumura. Okay, basura talaga ang batang ito, kinalimutan niya talaga si Jane at tumakbo sa hotel para makipagkita sa isang babae. Ngayong may something na ako sa kanya, I must ask my daughter to divorce him. Mabangis ang mukha ni Helena at galit na galit. Hindi niya inaasahan na talagang lokohin siya ng kanyang manugang. Ang target ng panloloko sa kanya ay isang medyo may edad na babae. Mukha siyang mayamang babae. Hindi nakakagulat na ang basurang ito ay naging mas mayaman pa. Hindi niya inaasahan na makakalapit talaga siya sa isang mayamang babae. Galit na galit si Helena na nanginginig ang mga kamay. Mabangis niyang kinuha ang kanyang telepono at kinuha ang WeChat ng kanyang anak. Malakas na sinabi niya, "Anak, nahuli ni nanay ang basurang ito." Ang walang kabuluhang ito ay talagang itinatago ng isang mayamang babae. Papadalhan ka ni nanay ng isang larawan upang tingnan. Kinailangan niyang ipadala ang larawan sa kanyang anak para makita niya ang totoong mukha ng basurang ito at agad na hiwalayan. Akmang pipindutin na ni Helena ang button para ipadala ang larawan, biglang may kamay na inabot mula sa likod at nagpadala ng tawag sa telepono. Natigilan si Helena at agad na tumalikod para sumbatan, "Basta, ibalik mo sa akin ang telepono, kung hindi, sasampalin kita hanggang mamatay." Nasa bibig pa rin niya ang salitang ikaw at agad na natigilan si Helena. Yung nakatayo sa harap niya. Hindi ba't ang mayamang babae ang nag-ingat sa kanyang manugang? Bumalik siya sa katinoan at sobrang galit. Agad siyang tumalon at itinuro ang ilong ni Dixon Shenglan habang pinapagalitan. "Shameless slut. She was already so old. And you don't know shame, you actually dare to hang around with my son-in-law in the hotel. Ilalabas ko talaga ang mga maruruming gawa mo at ipaalam sa buong Jinling na ikaw, isang matandang mayamang babae, ay nagpalaki ng gigolo." Nag-cross arms si Dixon Shenglan at parehong sumimangot. Matagal na niyang narinig na si Helena ay isang tuso at hindi niya inaasahan na ito ay magiging mas hindi makatwiran kaysa sa kanyang naisip. Walang hiya na mabahong babae. Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo kung paano magiging walang kahihiyan? Ang manugang ko ay 8 taon na mas matanda sa iyo, Xiao Qi. Isa kang matandang baka na kumakain ng batang damo. Hindi ka titigil hanggat hindi ka matanda na. Saway ni Helena kaya napaawang ang bibig. Isang bodyguard sa likod ni Dixon Shenglan ang lumapit at nagtanong sa mahinang boses, "Director Lan, gusto mo bang tumabi siya?" Pawis na pawis ang kanilang bodyguard. Si Dixon Shenglan ay hindi isang taong dapat ipagwalang bahala. Ang kanyang mga pag-atake ay walang awa. Sa Jing City, siya ay tinawag na babaeng Yama King. Walang nang ahas na guluhin siya. Sinaway siya ng isang babae. Agad namang inutusan ni Dixon Shenglan ang isang tao na tahiin ng alambre ang bibig ng babae at ihagis ito pababa mula sa bubong. Naglakas loob si Helena na nagalit siya ng ganito. Talagang iniangat niya ang kanyang ulo at naglakad sa isang mahigpit na lubod. Buti na lang, siya ang biyenan ni Alex Dixon. Kung ibang tao, pinunit na sila at itinapon sa dagat para aipakain sa mga isda. Nasa kalagitnaan ng pag-iinit ni Helena nang biglang may nakita siyang bodyguard na nakasunod sa likod ni Dixon Shenglan. Agad niyang tinakpan ang bibig sa takot. Malamig ang mukha ni Dixon Shenglan at hindi nagalit habang malamig niyang sinabi, "Kalimutan mo na ito. Nakipagkasundo ako kay Alex. Tatalima ako sa kasunduan."
Nakita niya na si Dixon Shenglan ay hindi gustong gumawa ng hakbang laban sa kanya. Naisip ni Helena na natatakot siya sa kanya at agad na natuwa muli. Napasulyap siya kay Dixon Shenglan at nakita niya ang babaeng ito ay nakasuot ng ginto at pilak at maging ang singsing sa kanyang kamay ay kasing laki ng brilyante ng itlog ng kalapati. Napalunok siya at sinabing kung gusto mong hindi mabunyag ang mga pangit na bagay, ayos lang. Bigyan mo ako ng 100,000 bayad sa pagpapatahimik. Hindi ko sasabihin. Ano? Natigilan si Dixon Shenglan. Ito ang biyenan ni Alex Dixon. Bakit siya humingi ng pera para tikom ang bibig niya? Masiglang sabi ni Helena, tingnan mo, mukha kang mayaman. Bakit hindi mo maintindihan ang sinasabi mo? Binigyan mo ako ng 100,000 yuan. Anong nangyari ngayon? Hindi ko sasabihin sa'yo. Tinitigan ni Dixon Shenglan si Helena, hindi sigurado ang kanyang ekspresyon. Hindi niya inasahan na ang Lewis family ay ganoon kataas sa moralidad. Hindi lang mababa ang kanilang moral na kalidad, ngunit ang kanilang moral na paggawi ay hindi rin maganda. Kung may ina, dapat may anak na babae. Si Jane Lewis ay hindi magiging mas mahusay. Sa pag-iisip nito, mas determinado si Dixon Shenglan na ibalik si Alex Dixon sa kabisera. Ang mga latak na ito ng Lewis family ay hindi karapat-dapat kay Alex Dixon. Sa pagbabalik ni Alex Dixon, tuturuan niya ng magandang aral si Helena at mawawala sa mundo ang pamilya Lewis. Kabanata 277. Si Dixon Shenglan ay hindi gustong masangkot kay Helena, kaya inutusan niya ang bodyguard na bigyan siya ng 200,000 yuan at palayasin siya. Nangako siya kay Alex Dixon na wala siyang gagawin kay Helena pansamantala. Gusto mo talagang magbigay ng pera. Kinusot ni Helena ang kanyang mga mata at kinuha ang bag ng pulang perang papel mula sa bodyguard. Ang bag ay mabigat at puno ng pera. 200,000. Sa sobrang tuwa ni Helena ay hindi niya maisara ang kanyang bibig. Napakasaya niya. Hindi niya akalain na mayaman pala talaga ang mayamang babae sa tabi ng kanyang manugang. Casual lang niyang sinabi at nagbigay ng 200,000. Siya ay mayaman. Hinawakan ni Helena ang pera sa kanyang mga kamay at muling nagsisi sa kanyang puso. Kung alam niya ng mas maaga, hihingi siya ng 2,000,000 yuan. Lugi ang 200,000 yuan. Gayunpaman, pinalayas na siya ng mga bodyguard sa hotel at hindi na siya makapasok. Hinawakan ni Helena ang pera at nakaramdam ng matinding salungatan sa kanyang puso. Dapat ba niyang panatilihin ang mayamang babaeng ito o sabihin sa kanyang anak ang tungkol sa kanyang relasyon na may relasyon? Tila napaka-guilty ng mayamang babae. In the future, baka makipagrelasyon pa ang kanyang manugang sa mayamang babae. Ito ay isang paraan upang kumita ng pera. Paulit-ulit itong iniisip ni Helena. Sa huli, pera pa rin ang nangibabaw. Hinawakan niya ang pera at sinabi habang naglalakad, anak, huwag mong sisihin si nanay sa hindi pagsasabi sa iyo. Ang pera na ito ay talagang madaling dumating. Kapag nahuli pa ni nanay si Alex Dixon ng ilang beses upang halayin siya, kunan siya, ng litrato na kasama niya sa pagtulog, ang mayamang babae. Tsaka kumuha ka ng ilang milyon para hiwa-hiwalayan mo ang basurang iyon. Tuldok. Umuwi si Helena na parang walang nangyari. Siya ay may kalmado na ekspresyon at hindi nagbanggit ng isang salita tungkol sa si Alex Dixon ay iniingatan ng isang mayamang babae. Nainis si Jane Lewis sa mga kumpanya ng kumpanya at sinisiraan na naman ng kanyang biological mother si Alex Dixon. Hindi na siya nagtanong pa. Gayunpaman, ang kanyang biolohikal na ina ay nag-uudyok sa kanyang likuran at nagsasabi ng masamang bagay tungkol kay Alex Dixon. Nas-anay na siya. Kinaumagahan, sinabi ni Alex Dixon na pupunta siya sa ibang lugar para tulungan ang kanyang mga kaibigan na tumatalakay sa negosyo. Umupo siya sa Bentley ni Li Tailei at nagmaneho papunta sa Dongchuan. Mayroong higit sa 100 ng mga kotse sa linya ng mga kotse. Ang Bentley ay nasa gitna, at ang harap at likod ay ang lahat ng mga nanny cars na kinaroroonan ng mga bodyguard. Bilang karagdagan, nakipag-usap din si Li Tailei kay Renan, at inayos ang 12 ng mga eksperto na pumunta sa Dongchuan upang tanggapin muna ang mga ito, upang maiwasan ang anumang aksidente. Ang Dongchuan ay ang teritoryo ng pamilya Chen. Magdadala sila ng mas maraming tao, at ligtas na maging handa.
Sa pagkakakilanlan ni Chen Yuanwo, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Hindi siya isang taong ituturing ang mga salita bilang laro ng bata. Gagawin niya lahat ng sinabi niya. Tiyak na gagawa siya ng hakbang kay Master Dixon at sa kanyang sarili. Kailangan niyang maghanda sa lalong madaling panahon. Kahit na magkaroon ng alitan sa pagitan ng dalawang partido, mailigtas pa rin niya ang kanyang buhay at makabalik sa Nangguang. Sa gabi, isang grupo ng mga karwahe ang dahan-daang pumasok sa Dongchuan Eastern River City. Ito ang sentro ng Dongchuan, at ang pinakamakapangyarihang tao sa buong Dongchuan ay natipon doon. At sa pagkakataong ito, ang White Dragon Sect ay gaganapin sa Eastern River City. Gabi na, ngunit madilim pa rin ang mga ilaw sa Dongjiang City. Mukhang isang malaking coastal city. Gayunpaman, ang venue ng kompetisyon ay wala sa sentro ng lungsod, ngunit sa isang canyon sinak area sa labas ng lungsod. Direktang nagmaneho ang motorcade papunta sa Tourist Attraction Hotel. Mayroong 6 o 7 malalaking hotel sa magandang lugar. Ang dalawang hotel sa gitna ay ang pinakamarangya at maliwanag na ilaw, at ang dalawang silid sa tabi ng mga ito ay mas mababa. Ang Pearl Hotel sa pinakadulo ay mayroon lamang 5 palapag. Inayos na ito ni Renan at nag-book ng isa sa mga hotel na matutuluyan nila. Master Dixon, patawarin mo sana ako. Humingi ng tawad na sabi ni Li Tailei, hindi kami tinatanggap ng nakikitang 5-star hotel. Maaari mo lang kaming hayaan na manatili sa isang maliit na hotel sa tabi namin. Hindi namin ito inayos ng maayos at ginawa ni Master Dixon magdusa. Tumingin si Alex Dixon sa bintana at nakitang nakaparada ang convoy sa entrance ng pinakamaliit na hotel. Bahagya siyang kumunat ang noo. Bakit hindi tayo tinanggap ng hotel? Napabuntong hininga si Li Tailei at sinabing, sa 3 kaharian ng silangan at kanluran. Ang Nangguang ang pinakamahina, at sinusuportahan din tayo ng mga hotel na ito. Ipauwi ang mga kwarto sa mga tao ng Dongchuan at Western Plain, at ayaw mong tanggapin ang ating Nangguang. Higit pa rito, mababa ang tingin sa amin ni Chen Yuanwo, at sa taong ito ay si Renan ang gustong humanap ng tutulong sa amin. Doble ang binayaran niya ng renta sa hotel bago siya nag-book ng kwarto. Noong nakaraan, sa White Dragon Sect, kahit si Uncle Silung ay walang matutuluyan. Wala siyang ibang pagpipilian kundi manatili sa lumang lungsod. Nagmaneho siya para dumalo sa pulong. Sumilip si Alex Dixon sa bintana at binanggit ang mga pangalan ng kanilang hotel. Ang dalawang makikitang hotel ay may kapansin-pansing banner na nagsasabing, "Welcome, Director Chen." Ito ay tiyak na ipapareserba ni Chen Yuanwo at ng iba pa. 3 hanay ng mga tao ang nakatayo ng maayos sa plaza sa pasukan ng isang hotel. Nakasuot sila ng maayos na kasuotan at napakaganda ng itsura. Sa sandaling ito, isang grupo ng mahigit 30 luxury car ang dahan-daang nagmaneho papunta sa magandang lugar. Agad namang yumuko at sabay-sabay na sumigaw ang grupo ng mga malalakas na lalaki na nakatayo sa plaza. Maligayang pagdating, Master ng Western Plain. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, umalangaw-ngaw sa lambak. Alex Dixon. Mukhang ang convoy na ito ay ang pamilyang yan ng Xiuan. Ito ay isang napakagandang tanawin. Ang nag-itim na Porsche ay nagmamaneho papunta sa plaza. Isang grupo ng matipunong lalaki ang agad na pumunta sa harap at inilatag ang pulang carpet dito. Yumuko sila at pumila sa magkabilang gilid. Tumayo din sa gilid ang mga nakataas sa hotel at magalang na yumuko. Binuksan ng driver ang pinto ng kotse at lumabas sa kotse ang isang matandang lalaki na nakasuot ng asul na kawayan. Payat siya at nagniningning ang mga mata. May nakatagong aura ng tigre sa pagitan ng kanyang mga kilay habang naglalakad palabas ng sasakyan ng hindi tumitingin. Mabilis na pumunta ang dalawang babaeng katulong at ainalalayan siya mula sa kaliwat kanina. Sinabi ni Li Tailei sa malalim na boses, ito ang patriarch ng pamilya yan. Yan Zilay. Gayunpaman, pagkababa ni Yan Zilay sa sasakyan, naiinip niyang pinagpag ang dalawang dilag sa kanyang kaliwa at kanina. Mabilis siyang naglakad sa likurang upuan ng sasakyan na may medyo reserbang papunta sa ekspresyon. Mabilis na binuksan ng isang katulong ang pinto ng kotse. Biglang nakaramdam ng kakaibang aura si Alex Dixon.
Kahit na daan-daang metro ang layo niya, ramdam pa rin niya ang malamig na yinchi sa bintana. Ang taong bumaba sa sasakyan ay isang medyo may edad na kalbo na may malungkot na ekspresyon. Matangkad siya at matipuno, nakasuot ng itim na kasaya at sapatos. May suot siyang white bone chain sa leeg niya. Nang makita niya ang bone necklace, kahit si Lee Tailei ay hindi napigil ang makaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Ang kwintas ng buto sa kanyang leeg ay gawa sa mga bungo ng tao. May kabuoang 18 sa kanila. Ang bungo ng tao na nakasabit sa kwintas ng buto ay talagang kasing laki lamang ng kamao. Tila ito ay ginawa mula sa isang espesyal na paraan ng pagkontrata ng mga buto. Tinitigan ni Alex Dixon ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at napaisip. Natakot na siya sa lalaking ito ay ang hari ng ghost ng gruesome ghost sect. Si Yan Zilay ay lubos na gumagalang sa kanya at personal na naglingkod sa kanya. Gayunpaman, ang hari ng ghost ay may mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mukha. Para bang hindi niya inilagay sa kanyang mga mata ang patriarch ng pamilya Yan. Ganun pa man, tila hindi ito namamalayan ni Yan Zilay at mas naging maasikaso. Sa oras na ito, bumunot ng buhay na USA ang isang staff ng hotel. Agad na sumigaw si Yan Zilay, dalhin ang USA at salubungin ang Panginoong Hari ng Ghost. Curious na tanong ni Lee Tailei, bakit? Majay ihaw ka ba ng karne ng USA para salubungin ang hangin sa plaza? Kinaila ng isang katulong ang USA sa harap ng King of Ghost. Malakas at malakas ang USA, marahil dahil ito ay nakatali ng husto. Inis na inis ito at patuloy na nagpupumiglas. Hindi ito nahawakan ng bodyguard at muntik na itong makatakas. Bahagyang tumango ang haring ghost pagkatapos ay biglang sinampal ang ulo ng lalaking USA. Ang lalaking USA na kanina pa ay sinisipa ang mga paa ay biglang tumayo na parang tinamaan ng acupoint. Inilagay ng King of Ghost ang kanyang kamay sa ulo ng USA at hindi gumalaw. Nagulat si Lee Tailei at hindi napigil ang magtanong, Master Dixon, sinusubukan ba niyang makipag-usap sa USA? Nabalitaan ko na maraming yoga masters sa Yin Country ang maaaring makipag-usap sa mga hayop. Hindi ko inaasahan na makakausap ang King of Ghost, may mga hayop din. Kabanata 278. Sabi ni Alex Dixon na walang pakialam sa tono. Hindi siya psychic, sumisipsip siya ng blood essence. Kahit na nakatayo ang osa, walang tigil ang panginginig ng katawan nito. Ilang minuto lang ay parang lumiit ang malakas na USA, lalong lumiliit. Sa isang kisap mata, ang lalaking osa ay naging lantot at maliit, na para bang may kalansay sa ilalim ng balat ng USA. Ilang beses lumiit ang katawan ng matipunong lalaking USA, na sinisipsip sa isang deer jerky na kasing laki ng gintong aso. Binitawan ni King of Ghost ang kanyang kamay at diretsyong nahulog ang deer jerky. Dilat na dilat ang kanyang mga mata. Natuyo na ang dugo niya at matagal na siyang huminto sa paghinga. Tungkol naman sa maputlang mukha ni King of Ghost kanina, naging mapula. Maging ang mga kulubot sa kanyang mukha ay na-relax na, nagmukha siyang binata. Nambobola agad si Yan Zilay. Kagalang-galang, ang iyong daw ay tunay na pambihira. Natatakot ako na ang iyong karangalan lamang ang makakamit ng gayong kahangahangang pamamaraan na nagpapasiglas sa kabataan. King of Ghost ang mayabang na ekspresyon sa mukha. Sabi niya sa walang pakialam na tono. Ito ang sikretong pamamaraan ng gruesome ghost sect. Siyempre, walang ibang makakapagtanim nito. Siyempre, nagmamadaling inutusan ni Yan Zilay ang dalawang babaeng katulong, suportahan ang kagalang-galang na magpahinga. Paglingkuran ninyo siyang mabuti. Pinanood ni Alex Dixon ang King of Ghost at ang iba pa na naglalakad papasok sa hotel at nag-iisip sa sarili. Ang husay ni King of Ghost ay talagang ilang beses na mas mataas kaysa kay Ching Yanches. At ngayon lang, ginamit niya ang kanyang palad para diretsyong sipsipin ang asensya ng dugo ng USA. Ang kanyang cultivation base ay umabot na sa foundation establishment. Kung itinago ba ng King of Ghost ang kanyang lakas, napakalayo ni Alex Dixon, kaya hindi niya alam. Natigilan ang grupo ng mga tao sa motorcade sa kanilang nakita. Sila ay lubos na natigilan sa pagbabalik sa kanyang kabataan ni King of Ghost. Si Lee Tailei lamang ang nanatiling walang malasakit. Bakas pa rin sa mukha niya ang pagkadismaya.
Nasaksihan na niya ang mahimalang epekto ng isang walang kamatayang gamot na maaaring maging binata ang isang matanda. Sa kasalukuyan, ang King of Ghosts ay nagkaroon lamang ng kaunting mga wrinkles sa kanyang mukha, na malayo sa walang kamatayang gamot ni Master Dixon. Gayunpaman, nag-aalala pa rin si Li Tailei tungkol sa White Dragon Sect bukas. Pagkatapos ng lahat, ang subordinate ni Chen Yuanwu ay si Elder Hu, ang kampyon ng White Dragon Sect. Lalo na't sinabi na ni Chen Yuanwu na hindi niya hahayaang iwan silang buhay ni Dong Xuan. Pumasok ang King of Ghosts sa hotel para magpahinga, at naghiwa-hiwalay din ang mga tao sa pintuan. Bumaba si Alex Dixon sa kotse at lalakad na sana papasok ng hotel nang makita niyang lumabas ang isang tao mula sa lobby, na sinundan ng 7 o 8 malalakas na lalaki. Matangkad at malakas ang lalaking ito, nakasuot ng light golden cultivation uniform, na may band sa ibabaw ng ulo. Itinali niya ito ng isang asul na tela, na ginagaya ang kasuotan ng mga sinaunang tao. Huminto siya nang makarating sa pinto, parang naghihintay ng ilang tao na mapunta. Mabilis na pumunta si Li Tailei at nagpakilala, Master Dixon, ito ang ekspertong pinadala ni Uncle Lung. Cheng Jin ang pangalan niya. Nagkaroon ng problema sa paa si Uncle Lung, kaya hindi siya komportableng maglakbay ng malayo. Kaya pinapunta niya si Cheng Jin, sa Eastern State muna. Pagkatapos niyang ayusin ang lahat, tatanggapin ka niya. Pagkatapos sabihin niyon, lumingon siya kay Cheng Jin at sinabing, Master Cheng, ito si Master Dixon. Kumusta, Master Cheng? Magalang na tumango si Alex Dixon. Masasabi rin niya na ang lalaking ito na nagngangalang Cheng Jin ay talagang may kakanyahan. Siya ay isang bihirang eksperto. Gayunpaman, pagkatapos niyang batiin, ngunit tumango si Cheng Jin. Ang kanyang saloobin ay hindi alipin o mapagmataas. Parang si Alex Dixon ang natulog, at hindi siya unang sumalubong sa kanya. Medyo alanganin ang pakiramdam ni Li Tailei at ipinaliwanag niya kay Alex Dixon, malalim ang husay ni Master Cheng. Noong 3 taong gulang siya, nagsimula siyang magsanay ng martial arts at nakatutok sa kanyang cultivation. Karaniwan siyang nananatili sa isang simpleng lugar, lahat ng oras niya sa cultivation at hindi masyadong nakikisalamuha sa iba. Medyo kakaiba ang ugali niya kaya mapatawad siya ni Master Dixon. Iyon ang mga disipulong pinasok niya. Sila ang mga bantay na pinadala ni Uncle Lung. Ang kanilang martial arts din, pambihira. Tumango si Alex Dixon. Nang makitang hindi masigasig si Cheng Jin, hindi na siya nagpatuloy sa pakikipag-chat sa kanya at dumiretso sa bulwagan. Si Cheng Jin ay nakatayo sa gitna ng pinto. Diretso ang lakad ni Alex Dixon, diretsyong nakatingin sa unahan. Parang ayaw niyang umikot kaya kailangan niyang humakbang sa gilid. Mukha siyang galit. Gayunpaman, nagsimulang ipaglaban ng mga alagad sa likuran niya ang hustisya para sa kanilang Panginoon. Presidente lang siya ng Merchant Union. Ang yabang niya para humingi ng paraan sa amo namin. We have to rely on our master to support this competition. He is useless. How could he be so irrespectful? Kahit si Uncle Lung ay magalang sa kanyang amo at magalang na tinatawag siyang master. Ano ang binibilang ng isang batang tulad niya? Parang hindi naman siya martial artist. Tama, ipakita mo ang kakayahan mo kung may kakayahan ka. Napakunot noo ni Li Tailei at lalong nakaramdam ng hiya. Kung sino pa man iyon, tiyak na pipigilan niya ang mga ito ng mabagsik na boses. Gayunpaman, ang kalaban ay si Cheng Jin, na kahit si Uncle Lung ay iginagalang. Ang kanyang martial arts ay malalim at malalim. Sa White Dragon Sect noon, nagawa niyang makipagpalitan ng daan-daang suntok kay Elder Hu ng Eastern State. Sa huli, isang galaw lang ang talo niya. Higit pa rito, sa pagkakataong ito, kailangan talaga ng White Dragon Sect ang tulong ni Cheng Jin. Kung hindi, ngayon lang, sinipsip ng hari ng aswang ang dugo ng USA. Ito ay isang kakaibang eksena. Nararamdaman ni Li Tailei ang kanyang anit na nanginginig sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Wala siyang ideya kung gagana ang Heaven Thunder ni Master Dixon laban sa King of Ghosts o hindi. Matalas at nakita niya ang mga tenga ni Alex Dixon, kaya natural na narinig ang mga chismis na ito. Alam din niyang narinig sila ni Cheng Jin, ngunit hindi niya ito pinigilan. Lumiwanag ang mukha niya.
Para sa kapakanan ni Uncle Lung, hindi siya gaanong nasabi. Hindi na niya kailangan pang pansinin ang tsismis ng kanilang walang pangalang sundalo. Nakita ni Lee Tailei si Alex Dixon na pumasok sa elevator at hindi ito pinag-iisipan. Saka lang siya pumasok na puno ng malamig na pawis ang ulo. Sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag sa kanyang puso. Kung ito ay sa mata ng kanyang sariling mga tao, ito ay magiging mahirap. Tumabi si Cheng Jin. Natural na narinig niya ang mga talakayan ng kanyang mga alagad, ngunit wala siyang sinabi. Nakatitig lang siya kay Alex Dixon habang naglalakad papasok ng elevator. Lumapit ang isa sa mga disipulo at nagsabi, "Guro, sabi ni Tio Lung na ang lalaking ito na may apelyidong Dixon ay dalubhasa rin. Bakit parang hindi siya?" Song Tao, kaibigan siya ni Uncle Lung. "Don't talk nonsense," sigaw ni Cheng Jin para pigilan siya, pero bakas sa mga mata niya ang pagkadismaya. Si Song Tao ang kanyang pinakamataas na disipulo, isang tunay na disipulo. Tinulungan niya ang kanyang amo na ipagtanggol ang kawalan ng katarungan ngayon. Ngayon, nagkaroon siya ng lakas ng loob na sabihin, "Guro, ang ating mga kapwa-disipulo ay gumamit lamang ng mga salita upang pukawin siya." Siya ay talagang sumuko. Anong eksperto? Sa tingin ko siya ay isang basura. Mabangis ang kanyang mga salita, ngunit hindi siya pinigilan ni Cheng Jin. Inangat niya lang ang ulo niya at sinabing, "Bumalik ka na sa mga kwarto mo." Bukas ang unang pagsubok. Umakyat ka na sa stage at maganda ang mukha. Oo. Nagbago ang ekspresyon ni Song Tao. Mabilis niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Noong huling pagkakataon sa White Dragon Sect, hindi siya nakasali sa kompetisyon. Gusto ng kanyang amo na ipakita niya ang kanyang mukha. Taon-taon sa White Dragon Sect, ang mga dumating para manood ng kompetisyon ay ang pinakamakapangyarihang tao sa Eastern at Western Three Realms. Pipiliin nila ang mga mandirigma na may natatanging lakas mula sa mga umakyat sa entablado, at kukuha sila bilang mga personal na gwardya o bodyguard. Sa nakaraang batch ng White Dragon Sect, mayroon siyang senior brother mula sa Eastern State na mahusay na gumanap sa preliminary examination. Pinili talaga siya ng isang big boss mula sa Jing City, at tinanggap siya bilang personal guard ng kanyang anak na may sweldong 20 milyon kada taon. Ang nakatatandang kapatid na ito daw ay pinili ng anak ng amo habang siya ay nagsisilbing bodyguard. Ngayon, naging manugang na siya ng Eastern Continent. Nakakainggit ang mga taong ito. Naikuyom ni Song Tao ang kanyang mga kamao, at naisip sa kanyang puso na kailangan niyang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Kung ang swerte niya sa kanyang nakitang kapatid, at napangasawa niya ang isang patas, mayaman, at magandang babae, siya ay ganap na tatayo sa rurok ng kanyang buhay. Natuwa si Song Tao sa kanyang puso, at ang kanyang bibig ay tila pinahiren ng pulot. Agad siyang nambobola, "Guro, gaano man tayo kalakas, kung tayo ay mapalad na makagawa ng kaunting pangalan para sa ating sarili, tiyak na magkakaroon ng isang guro at isang disipulo. Ikaw pa rin ang pinakamalakas. Gayunpaman, ito ay lahat ng salamat sa iyo na kami, ang Nangguang, ay magkakaroon ng mukha." Kung tungkol kay Alex Dixon na iyon, alam niya kung paano gumawa ng ilang mga magarang bagay. Marahil kapag dumating ang araw ng kompetisyon, siya ay matatakot ng husto. Hindi man lang siya maiihi. "Kailangan ko pang magmakaawa na pumunta ka sa stage." Abangan ang susunod na kabanata.